Focus mo. Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Hello mga ka-Airsoft, good afternoon po, no? Nandito na naman tayo sa isang afternoon review and unbox para sa unit ng ating mga Airsoft, no, from different province. Ma'am Sally, ako na yung iPad. Wala akong monitor eh. Baka, alam mo naman, may mga, ayun no, may mga Airsoft tayo na gusto magpa-shoutout syempre, di ba? Ngayon, shoutout natin sila, okay? Good day sa inyo mga Airsoft. Review and unbox tayo ngayong afternoon na to ng mga unit na item for shipping, no? Yung mga unit na ni-request sa atin ng ating mga bossing, no? Ngayon, magkakasama tayo rito. Tara, idaos natin to mga Airsoft. Tulungan nyo ako, sabayan nyo ako, magsama-sama tayo, no? Okay, ngayon, unit natin kay Airsoft. Nasaan na yung info ng isa? Paalista muna rito din sa rifle para isasabay ko na, no? Tapos, gusto kong pilitin na merong masagot, no, dito sa mga yung katanungan, no, frequently asked question na talagang tinatanong sa atin every day, yung mga frequently asked question na na-encounter natin every day, no. Kaya mga Airsoft, samahan niyo po ako, no. Bigman, ano ba ang advantage ng rifle sa pistol? Vice versa, advantage ng pistol sa rifle, okay? Actually mga ka-Airsoft, no, tatapatin ko kayo. Ganito kasi yan. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo yung rapid fire, wag mong hanapin sa pistol yun, no? Kung ikaw yung tipo ng tao na aggressive ka, gusto mo rat-rat, gusto mo matinding pagpa-firing, I do suggest wag mo siyang hanapin sa isang pistol. Yung rapid fire kasi, magagawa yon, maibibigay sa iyo yon ng isang rifle, no? Pag yung rapid fire hinanap sa isang pistol, makukulangan ka lang rin, no? Talagang kayang ibigay ng isang rifle ang rapid fire compare sa pistol, okay? Tapos isa pa sa dahilan kung bakit mas masarap ang rifle over the pistol, it is because ang rifle is battery operated. Napakatipid, 'di ba? Battery operated i-charge mo lang yung battery mo. Unlike sa gas, you need to have a lot of gas. You need to have a reserve gas para kumbaga magtuloy-tuloy, no, yung kasiyahan mo, yung paglalaro mo. Kasi pag naubusan ka na ng gas, wala ka na magagawa, 'di ba? Kumbaga pag naubusan ka na ng gas, yun na yun. Hindi mo na siya magagamit. Hindi katulad sa rifle, pag naubusan ka ng how do you call this? Ng green gas, ng battery pala, i-charge mo lang. Para lang siyang isang cellphone, di ba? Cellphone, nalobat ka, i-charge mo lang. Ganun lang kadali, no? Then, syempre, we have to accept, no? Tanggapin yung katotohanan na talagang mas malakas ang isang rifle over the pistol. Okay? Yan. Totoo yan, no? Mas malakas pa rin ang kayang ibigay na putok ng isang rifle kumpara mo sa isang pistol. Totoo po yan. Kaya maniwala po kayo sa akin dyan, no? Tapos, okay, ano pa bang question dito? Ito, may question dito. Isang importanting question din to, no? Ano yung advantage ng isang high-end na pistol? Advantage ng isang high-end na pistol, syempre, mas matibay. Advantage ng isang high-end na pistol, syempre, mas malakas. Advantage ng isang high-end na pistol ay, maangas, mayabang, may bragging rights ka, no? Yan yung mga commonly na talagang advantage niya, no? Ganito kasi ang mga Airsoft. Kaya naging mahal yung isang pistol, it is because quality ang pagkakagawa sa kanya. Kaya naging mahal ang isang pistol kasi may mga technology siya na advanced compared dun sa mga ordinary and cheap quality units, di ba? Kaya mahal ang high-end, di ba? Bakit mura yung isang pistol? Kaya mura yung isang pistol kasi low quality, kasi walang quality yung pagkakagawa sa kanya or masyadong outdated yung technology na meron siya, di ba?
Kaya yan ang mga dahilan kung bakit merong mura at merong mahal. Okay? So let's begin mga ka-airsoft, no? Unit ng ating ka-airsoft, Dester Agua. Okay, Dester ka-airsoft from Gubang Bukid, Adlaon, Cebu City. Okay? Yung unit ni Sir Dexter is yung popular, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay, now what is good and special about the Shadow is yung structure niya. Okay, is yung weight niya. Balance itong unit na to mga ka-airsoft. Hindi siya mabigat sa unahan, hindi rin mabigat sa likuran. Balance talaga. Talagang pag ito yung ginamit mo, kung tawagin nga ito the cheater's gun. Kasi bakit? Napakadaling iputok, napakasarap iputok nito. It is because napakaganda nga ng structure niya. Yung weight distribution ng barrel, malaking bagay yan eh, especially kung nagpa-firing ka talaga. Kung talagang sumasabak ka, 'di ba? Sa mga laro, talagang yung weight distribution, yung handling, napakalaking bagay para sa isang pro or newbie player, no? What is good and special about the Shadow? Full metal mula ulo hanggang paa. Ito, akin na yung magnet. Ito na. Ito is isa to sa mga unit na high-end unit na na masasabi nating ayan, no? Full steel. Okay? Hindi lahat ng unit, yung T-Rex mo, lagyan mo ng magnet, tignan mo kung mamamagnet mo yung hammer, kung mabubuhat mo siya. Hindi. Yung WE mo, tignan mo kung mabubuhat mo yung unit using the magnet, yung WE mo, malamang hindi, no? Kaya itong Shadow is tinawag na the Everyman's Dream kasi napakaganda ng mga laman loob na ikinasa rito. Sabi nga, pag si KJ ang bumanat, talaga naman, no, mga ka-airsoft, talagang napakapulido. Napakaganda yan, no? Tignan mo. Yung WE mo, yung ENC mo, yung double bell mo, subukan mong lagyan ng magnet. Hindi dumidikit. Bakit? Kasi alloy lang yung metal niya. Hindi katulad ng mga Shadow, full steel. Ibig sabihin, purong bakal. Bakal talaga. Ano ba yung mas ano ba yung mas malambot sa bakal? Yun yung alloy, di ba? Most of the pistol is alloy zinc. Pero ang Shadow is full steel. Kaya, ako payo ko lang tandaan nyo to mga ka-airsoft, lagi kong sinasabi to. Yung pagbili ng baril, minsan lang magaganap yan. Tandaan nyo. Hindi palagi bumibili ka ng baril para gagamitin mo. Hindi palagi magpapalit ka ng modelo. Tandaan nyo to, yung minsan, yung pagbili mo na gagawin mo, siguraduhin mong tama, no? Ibig ko sabihin, yung pagbili mo ng minsan, siguraduhin mong makakabili ka ng maayos. Sa pagbili ng baril, wag mong maging panuntunan yung magkano ba yung pinakamura. Yun. Wag mong magiging panuntunan yun kasi pag naghanap ka ng bagay na pinakamura, hindi ka mag-e-enjoy, no? Totoo yan sinasabi ko. Pag naghanap ka ng bagay na mumurahin, sigurado yan, hindi ka mag-e-enjoy kasi bakit ba naging mura yung isang bagay? Ito, bakit mas mahal ang Jollibee compare mo doon sa mga manok na dirty chicken na binebenta sa mga kanto-kanto? Kasi ang Jollibee nag-o-offer ng napakasarap na lasa, na nahuli niya yung panlasa ng Pinoy. Di ba? Kaya mahal ang Jollibee. Okay? Bakit mahal ang Pares Retiro? Kumpara mo sa Pares na dirty Pares na mga nasa kanto. Bakit yung isang order ng Pares Retiro ay nasa 160, 180 to 200 pesos? Bakit yung dirty Pares na makikita natin sa mga kanto nagkakahalaga lamang ng 60 pesos, 40 pesos? Kasi talagang mas masarap, mas malinis, at mas maganda ang karne ng Pares Retiro kumpara mo sa Pares Kanto. Okay? Pero, parehas baka yan. Parehas ang pangalan Pares. Bakit mas mahal? Kasi mas quality. Okay? Yan. Ganun yan, ha? Ngayon, bakit mas mahal to over the
WE, the other brand. It is because quality ang unit na to. Full upgrade ang unit na to. Naka fine tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel, naka hammer protection pad. Hindi lang siya naka hop-up rubber. Okay? Ngayon, itong unit na to is the Shadow 2. Sabi ko nga sa inyo, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Unit yan ng ating ka-airsoft. Dexter Agua. Okay, then next unit natin. Reynaldo Natividad. Pero iririgalo. Paano ba i-minimize to? Pero iririgalo ng ating madam. Dali, paano ba to i-minimize? Dali kalimutan ko yung ano eh. Yun, iririgalo ng ating madam na si Madam Maricel Sevilla of Chaong, Quezon Province. Iririgalo ang airsoft kay Sir Reynaldo Natividad. Okay? Of Chaong, Quezon Province. Ito yung unit. This is the MK18 CQB. Meron kasing MK18 na long. Merong MK18 na CQB. Meron ding MK18 na micro CQB. Ibig sabihin, mas maliit dito. If this is a 9-inch quad rail rifle, yung micro CQB version nito is 7 inches lang. So, mas maliit ng 2 inches. Okay? Micro CQB, meron long, no? Merong MK18 na quad rail na 14 inches, may 12 inches, merong 9 inches, merong 7 inches. Okay? This is the 9 inches. What is good and special about this MK18? Full metal. Okay? Quad rail. Pag sinabing quad rail, 4 yung rail niya. 1, 2, 3, and 4. Ibig sabihin, lahat yung rail na yan, pwede mong lagyan ng mga accessories like flashlight, like laser, like camera. Lahat ng gusto mong i-load, pwede. Lahat ng gusto mong ilagay, pwede. Okay? Walang bagay na hindi mo ikakasaya pag yung unit mo is nabibihisan mo ng loaded, di ba? Kaya itong unit na ito, unit ng ating airsoft, request ng ating Madam pangalan sa caption? Sa caption. Basahin mo lang yung caption. Madam Adlaon. Maricel Sevilla. Madam Maricel Sevilla, ito na po yung ipangririgalo mo kay Sir Reynaldo Natividad. I don't know what is the relation of these two person, pero I think parang tsuhin or parang uncle niya si Reynaldo, no? Yun ang nabanggit niya, uncle niya na nagpalaki sa kanya. Si Madam Maricel Sevilla is from Dubai. Wala siya rito sa Pilipinas. So, ang mangyayari is surprise gift niya ito sa tsuhin niya. Sabi niya unang sweldo daw niya. Okay? Madam, ito na po yung unit mo. Sana po maging kapaki-pakinabang ito dun sa tsuhin mo na si Sir Reynaldo Natividad. Okay? MK18, may front sight. Okay, may front sight na napo-fold, may rear sight din na napo-fold. Okay? Naaalis po ito, cover lang po ito. Napakaganda niya, no? Hindi ko lang alam kung anong age nito ni Sir Reynaldo Natividad, pero may kabigatan talaga. Kasi full metal nga ito, no? May kabigatan, battery operated. Mamaya malalaman nyo kung paano at ano ang mga dapat malaman dito sa unit na ito, no? Para sino yan? Si Francis, no? Wag mo nang tumawag. Wag tatawag kasi nagla-live ako, no? Pakisabi lang. Pakisabihan si Jason. Tumigil tuloy itong ko. Tumigil yung iPad ko. Kakainis. Yan. Kasi may tumatawag. Pagpasensyahan nyo na, Airsoft, no? Hindi nila siguro alam na nagla-live ako, no?
Okay, wag mo nang tatawag mga ka-airsoft, no? Kasi nagla-live po tayo. Nagde-demo tayo para sa ating mga ka-airsoft. Okay? So, Dexter Agua, start natin the CC Shadow 2. What is good and special about this? Panalong panalo. Ito yung unit na sinasabi ko na dahil sa sobrang tibay niya, minsan gusto mo nang masira siya para makakapagpalit ka na, pero ayaw niyang masira, no? Pero syempre, kailangan sumunod ka pa rin sa guidelines kung paano yung tamang paggamit sa kanya. 8 gun ka dyan. Okay? Kailangan pa rin natin sundin kung paano sumunod tayo doon sa tamang paggamit para magamit natin siya. Baka pumutok ka, huwag mo tayo tatapat sa nozzle, sa katawan lang. Okay, so let's begin. Siyempre, ang mga unit nilalagyan, kailangan lagyan ng number 1, silicone oil. Huwag natin hahayaan na yung unit hindi mo malalagyan ng silicone oil kasi masisira lang siya, no? Shoutout from Butuan, sabi ni Roland Madis. Okay, no? Lodi pa shoutout from Naga City, Camarines Sur, Ronnie Cortez. Hello po. Nakakatuwa, no? Kasi yung mga ka-airsoft natin nang gagaling sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya, no? So, mga ka-airsoft natin, ibigay mo sa akin lahat ng kailangan ko. Nanggagaling sa iba't ibang probinsya, nanggagaling sa iba't ibang dako ng ating hindi ko kailangan ng orange, hindi naman ako gumagamit niyan. Battery, yung balang pangbuhos. Okay? So, ngayon let's begin mga ka-airsoft. Maglagay po tayo ng siyempre, silicone oil, diba? Number 1, press natin tong valve, then saka tayo mag-spray. Huwag nyo papabayaan sa oil kasi tandaan nyo, madadalian yung buhay ng airsoft ninyo. Hindi yan yung pambuhos ko, ano ba naman yan? Ngayon ka lang ba nag-join sa live ko? Ayun. Oo, ikaw naman, no? Nahihirapan naman ako sa inyo. Tignan mo bakit bibigyan mo ako ng ang daming battery. Ito lang naman ang kailangan ko. Ikaw naman, no? Punuin mo to. Ano ako sa inyo? Lagyan rin sa ilalim mga airsoft para manatili na pag naglalagay tayo ng gas is papasok yung oil, okay? Then kunin natin yung unit, ikasa natin manually, ilock natin, okay? Ngayon, lagyan natin dito ng silicone oil. After that mga airsoft, release natin to. Tapos i-rest natin. Okay, yan. Ganyan ang tama Huwag ninyong hahayaan na walang oil yung gagamitin nyo kasi masisira, mapapadali yung buhay niya. Okay? Ngayon, kuha tayo ng reloader. Mas maganda kung meron kang reloader. Kasi kung wala kang reloader, ang tendency is isa-isa mong ilalagay yung bala. Okay? Ngayon, hatakin natin to pababa mga ka-airsoft. Ito. Iwasan mo lang na mabitawan kasi baka mabasag to. Tandaan nyo pag nabasag itong mag-tip ninyo, ito yung humahawak ng bibis. Pag ito nabasag, wala na. Tapos na ang laro. Kasi hindi na ididikit to. Okay? Hatak pababa, put your right thumb here. Lagyan natin ito. Tandaan nyo, ang CC Shadow 2 is compatible with the different types of gas. Hindi lahat ng mga unit pwedeng gamitan ng 14 kg. Hindi lahat ng unit pwedeng mag 14 kg. Pero ang CC Shadow 2, CO2, 14 kg and 12 kg compatible sa kanya. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa, ready to fire. Unit to ng ating ka-airsoft Dexter Agua of Adlaon, Cebu City. Firing! Walang gas. Okay. Maggagas tayo mga ka-airsoft. Yung gamit tayo, sabi ko nga may 12, meron tayong number 14. Gamit lang tayo ng 12 kasi magde-demo lang naman tayo. Pero pwede kang gumamit ng mga malalakas na klase ng gas, depende sa paggagamitan mo. Tatandaan mo to halimbawa magpa-firing ka lang. Huwag ka nang gumamit ng CO2. 12 kg, 14 kg pwede na. Okay? Pero kung may special purpose ka, gamit ka ng malakas na klase ng gas. Pasok! Kasa! Ready to fire. Lakas!
Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, oy, meron pa. Okay. Tapos, pag hindi nagagamitin yung unit, pag wala ng time maglaro, pag hindi siya malalaro ng ilang linggo, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin pasingawin. Okay. Unit natin kay Airsoft, Dexter, Agua, Ok, Gubang, Bukid, Adlaon, Cebu City. Ito na po yung unit mo, bossing, for packing and for shipping. Okay, next unit natin is unit naman ng ating kay Airsoft, Maricel Sevilla, and pangregalo, ipang bibigay kay Sir Reynaldo Natividad of Digos City, of Chaong, Quezon Province. Okay. Gulo. Si Madam Maricel na sa ngayon ay nasa Dubai ay taga Chaong, Quezon. Ang pagbibigyan niya si Sir Reynaldo Natividad of Digos City, Davao. Taga Davao pala. Hindi pala sila magka-probinsya. Magkaibang probinsya sila, no? Okay, kaya yan, okay. Lodi pa shoutout, Ronnie Cortez. Na-shoutout ko na to, no? Okay, so let's begin. This is the MK18 full metal mga airsoft mula ulong hanggang baba. Napakaganda ng pagiging black color niya, matte black siya, no? This is powered by a battery. Ang battery natin, kung tawagin, li-poly upgraded type of battery. Ang battery, merong tatlong rules. Ang battery hindi pwedeng ma-drain, hindi rin siya pwedeng ma-overcharge, hindi rin siya pwedeng mag-init. Pag nag-init siya, bumababa yung lifespan niya. Ang lifespan ng isang battery is 2 years. Bababa yung lifespan niya pag nag-iinit siya. Another one is bawal siyang ma-drain. Ibig sabihin, bawal masaid yung karga niya. 1 full charge of the battery, 2 hours siya charge, is equivalent to 10 magazine. 10 magazine. Is equivalent to 10 magazine. Ibig sabihin 10 ganito. 10 magazine, no? Pero hindi naman ibig sabihin 10 magazine uubusin mo yung 10 magazine. Okay? Kailangan mga 8 pa lang or 7 pa lang, stop ka na, i-charge mo na siya. Kasi syempre, masisira siya, di ba? Pag nade-drain. At bawal ma-overcharge. Regarding overcharge, wag nyo nang ganong isipin yon kasi hindi siya ma-overcharge dahil magandang klase yung charger na isinasama natin. Upgraded charger na. Kumbaga, charger na nagka-cut off. Okay? So, this is the magazine. Mamaya na to. Lagay muna tayo sa battery, no? So, this is the unit. Alisin natin yung cover. Ito. Fully adjustable. Na-adjust. Okay? Na forward and reverse. Napakaganda. Tapos, dito natin ilalagay din yung bala. Instead of pressing, hatak. Okay, no? And then, ilalagay natin dito yung battery sa bat tube. Yan. Hilahin natin yung wire kung saan ipa-plug. Then, ito, pasok natin. Yun. Okay. After that, plug natin to mga airsoft, no? Ito. Yan, okay. Hindi ko na siya isasara, ha? Hindi ko na ilalagay ito dahil test fire lang naman, okay? Then single, then rapid. Napakaganda ng tunog, napakaganda ng response. It is because upgraded na rin po ito, okay? Ngayon, buksan po natin dito sa ibabaw. Buhusan po natin ng bala. 300 rounds po, kakasya dyan, ha? Okay. Tapos, pag napuno na po siya, isara po natin. Tapos, kung tawagin natin, kamot. Kinakamot po. Para po yung bala na ibinuhos natin is maitulak niya papanik dun sa unit, okay? After that, medyo mararamdaman mo, bibigat na siya. Good to go na yan. Pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Mga airsoft, mas gwapo to pag merong scope, ha? Pwede nyo pala dyan ng scope, yung holographic na scope, no? Okay, single fire tayo mga airsoft. Single fire.
rapid fire. Single fire. Rapid. Napakaganda, napakalupit, napakalakas. Approximately 450, 470 FPS. Napakaganda kasi ano to upgrade na to. Normal na FPS nito is 380 to 400 pero ito roughly nasa 450 to 480 FPS. Okay? After na maglaro, always release the magazine. Okay, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press mo ng 1 second, then single, then save. Ayun. Kailangan isa-save mo yung unit mo para hindi siya manghihina agad-agad. Sayang kasi yung upgrade na ginawa, sayang yung upgrade na nilagay kung hindi mo siya isa-save. Okay? John Kenneth Aspile, shout out idol. Hello po sa iyo, Sir John Kenneth Aspile, no? Okay, so yan, after nyan, siyempre, pag i-charge mo na yung unit mo, lagi kong sinasabi, alisin mo dito sa mismong sa barrel. Huwag mo ilalagay sa barrel, no? Tapos, pag i-charge mo na, make sure na bantayan mo rin. Hindi mo pwedeng iwan overnight kasi baka magkaroon tayo ng problema sa unit. Okay, di ba? Yun. Okay, so so far, ayun na yung ating review and unbox para dito sa mga unit ng ating mga Carousel. Mamaya meron pa ulit tayo, no? Meron pa ulit tayong review and unbox. Kung sakasakali, dapat makapanood pa rin po kayo. Okay? Antayin, magsama-sama po tayo ulit mamaya sa ating review and unbox. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.